for their security at saka magdala-dala ng kanilang mga gamit. Naniniwala ako pagka dumadaan sila sa mga nakakatakot na lugar o inabot sila ng matinding ulan, naniniwala ako nakakarinig sila ng mga discouraging word. Oh! Tama na! Sana sumuko na tayo. Sana bumalik na lang tayo doon. Ang ganda-ganda ng buhay natin. Ba't tayo nagpapakapagod? Hindi naman natin alam kung saan tayo dutungo. Tama po ba? I do believe na nakakaranas sila ng mga discouragement at nakakarinig sila ng mga discouragement. Pero hindi nila hinayaan na yung pagod, yung hirap, at paglalakad nila sa kawalan ay huminto sila at tumalikod sila sa pagsaliksik sa ating Panginoong Hesus. Alam po ninyo, ganyan talaga pag nagsaliksik tayo sa Panginoong Hesus. Dadaan tayo sa maraming mga discouragement. Mahirap. It's like, sabi nga life is like a journey. Di ba? Sabi natin yan? It's like a journey. Okay? Along the road, makakaranas ka ng mga goosebumps dyan. Along the road, makakaranas ka ng mga discouragement, disappointment dyan. Ang masakit, may mga taong gagamitin sa'yo para ma-discourage ka. Okay? Pero purihin ng Panginoon, ang sabi ng salita ng Diyos, ang mga wise man ay nananatiling nagpapatuloy. Amen? 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 Because they allow themselves to be guided by the Lord. Amen. Ang mga nagdi-discourage lang yung mga taong pinutol na nila ang koneksyon doon sa start. But this Magi, as long as they are looking upward and searching for that star, alam nila may direction sila. Mga anak ng Diyos sa panahon natin ito, kung ano man ang mga discouragement, ano man yung mga sagabal na nangyayari sa buhay mo, para pigilan ang iyong paglago, pigilan ang plano at layunin ng Panginoon, at marating mo yung plano at layunin ng Panginoon sa buhay mo. Keep on looking to God, the author and the finisher of our faith. And He will guide you. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Yes. Allow yourself to be guided by God. Katulad ng ginawa nitong mga mago. Pwede kang maging wise man. Okay? The third thing, fourth thing, ginawa po nila is that they came close to Jesus. Sabi po ng salita ng Diyos nung nakarating po sila doon sa tahanan ng ating Panginoong Hesus. Sabi po, ito ang sabi, verse 11, binasa natin kanina 9 and 10, ito na po yung 11. And they came into the house and saw the child with Mary, his mother. So, makita po ninyo, hindi na Belen, house na, right? At ang sabi ng salita ng Diyos dito, child. Okay? Hindi na po siya baby Jesus, kundi child Jesus. Okay? At sabi po ng ibang mga Bible scholar, si Jesus Christ po ay nasa 6 months to 3 years old. Okay? Medyo toddler na siya ng konti rito. Okay? Pero, nung pumasok sila doon, obviously, kinuha po siya ni Mama Mary at siya'y kinalong, okay? Para siguro, baka lumalakad-lakad yan, kinalong para makausap at makita ng alam ni Mary na ang mga taong ito ay hindi pangkaraniwang mga tao. Alam niya sa itsura, alam niya sa kilos, at alam niya dahil may kasamang caravan. Alam niya to. At marahil nakarating na sa kanya yung balita bago pa lang makarating itong mga mago na ito. At kaya nung nakita sila ng mago, pumasok po ng mag-alang itong mga Magi, at ang sabi ng salita ng Diyos, nung sila po ay pumasok, ano po ang sabi ng salita ng Diyos? Sila po ay lumapit sa ating Panginoong Hesus. They came inside the house. Nakita nila ating Panginoong Hesus. Mga kapatid ko, ito po yung pang-apat na ginawa ng mga Magi. They came close to Jesus. Mga anak ng Diyos, ang mga matatalinong tao sa mata ng Diyos ay yung mga tao nagde-desire mapalapit o lumapit sa ating Panginoong Hesus. Okay? Hindi po tayo dapat maging yung maging parang tama na to. Umati naman ako sa church. Tama na to kasi kilala ko naman siya, tinanggap ko na siya sa aking puso. Tama na to. Total, kahit papaano nagpe-pray naman ako. Tama na to. Kahit papaano may Bible study naman kami. Pero alam po ninyo, ang totoong matalinong tao sa mata ng Diyos ay yung taong nagpupursiging mapalapit at makilala niya ng totoo sa kanyang buhay ang ating Panginoong Hesus.
these Magi's, okay, ay hindi po sila nasiyahan lang na nakita nila at narating nila yung lugar na kinalalagyan ng Messiah. Bagkus, pumasok sila mismo doon sa tahanan. Nagbigay galang sila, pumasok sila doon sa loob ng tahanan yan. They came close with Jesus. Mga kapatid ko, kung ikaw ang tatanungin ko, close ka ba kay Jesus? It's a very simple question and yet it's hard to answer. Why? Ang tanong ko, meron ba tayo talagang ganun desire na lumapit sa Kanya? Because alam ko naman, lahat tayo gusto nating makilala at lumapit sa ating Panginoong Hesus. But, are you doing something to get close with Jesus? That's the biggest question. Sabi nga, that's the 1 million question. Gusto kong maunawaan natin mga kapatid ko, ang wise man sa mata ng Diyos ay yung mga taong gagawin ang lahat, mapalapit lang sa Kanya. Sabihin mo ulit sa katabi mo, be wise. Be wise. Yan, ha? Medyo natatahimik na ang mundo. Alam kong pumapasok na sa puso natin ngayon. Okay? Now, tingnan po natin mga kapatid ko. Pagkatapos po noon, ang design nila, pinakita nila ng mapalapit sa ating Panginoong Hesus, meron na naman silang another action na dapat nating alalahanin o dapat nating pag-aralan. Ang sumunod na action nila pagkatapos nila mapalapit sa ating Panginoong Hesus ay ang sabi ng salita ng Diyos, they bowed before Him. Nung napalapit sila sa ating Panginoong Hesus, sabi nung verse 11 pa rin, and they fell down. They fell down. Mga kapatid, okay, sa panahon ng ating Panginoong Hesus, during the Old Testament times, dahil yan ay, hindi po ang bansa-bansa dyan ay kaharian at kaharian. At ang pagbow, okay, ang pag-fell down, ay hindi po ginagawa yan sa mga pangkaraniwang tao. Ito po ay ibinibigay lamang sa mga hari. Okay? Ito po ay ginagawa lamang kung ikaw ay nasa harapan, bago ka mag-umpisa ng pakikipag-usap sa isang hari, you need to bow down. Parang pagpapakita that we are your loyal subject. Kami ay nagpapailalim sa iyo at kami ay walang karapatan kung ikaw ang magsasalita. Are you here? It's recognizing, acknowledging that that person is so much higher before you than you. Yan po ibig sabihin ng bowing down. At makita po natin mga kapatid ko na sa harapan ng Panginoon itong sabi ko nga, 3, 4 o 5 na mga Magi na yan, okay, ay they showed what? Humility before God, before Jesus. They showed na sinasabi ng Panginoon, Jesus, kami ay mas mababa kaysa sa iyo. Okay? Mga anak ng Diyos, pwede kang maging wise man sa panahon na ito by studying their action. Dapat po parati tayong mapagkumbaba sa Panginoon. Dapat ina-acknowledge natin siya ang mas mataas kaysa tayo. Kapag gano'n ang ginawa natin, kung ano man ang utos ng hari, kinakailangan yun ang mangyari at huwag mabali. Amen? Hindi mo kinakailangan ngayon, hindi natin literal itong magbabaw ka sa Kanya. Wala naman siya.